Hello mga ka-OFW at mga kasesongs. In today's mini vlog, samahan niyo kami ni D mag-assemble nitong nabili naming bed frame dahil nga nung nakaraan nakabili na kami ng electric blanket at nung fan heater kasi nga magwi-winter na dito at maninigas na yung itlog namin kung wala kaming electric blanket at heater. So ngayon nga nakabili na kami nitong bed frame kaya samahan niyo kami at ipapakita namin sa inyo kung paano magkumpuni dahil pumunta pala kami dito sa New Zealand para magkumpuni ng bed frame. Charot. Hindi nga, masaya lang kami ni D kasi nga unti-unti na kami nakakabili ng mga gamit namin dito sa bahay. Ayan na nga, mag-start na tayong mag-assemble ng bed frame pero una muna natin gagawin ay pinag-vacuum ko muna si D. Charot. Pinag-vacuum ko muna siya. Alam nga naman ako magbabacuum. Kung alam nyo lang, galit na naman yan siya. Kasi nagbibideo na naman ako. Ayan o, tiyan nyo yung nguso niya. Nakapout na naman yan siya. So, ayan, pinakitaan ko nga siya kung paano sumayaw-sayaw. Ayan, kasi hindi siya marunong sumayaw. Kaya ako na lang, sasayawan ko na lang siya. So, ayan, nag-walk out siya. Galit na naman yan siya. So, eto na nga, seryoso na nga, mag-start na nga tayong mag-setup. So, ayan, binuhat muna namin yung kahon ng bed frame. Kasi kailangan buhatin, hindi naman yan siya maglalakan papasok ng kwarto namin, di ba? So, ayan si D. Ayan si D na yun naman yung nag-start na magbukas. Kasi nga nagbi-video ako, so busy ako. So, siya talaga halos ang gumawa. So, ako talaga ay moral support at yung emotional support lang. Charot. At ayan nga, tinulungan ko na si D kasi baka naman pagbayarin pa niya ako nung pinangbili niya nitong bed frame, di ba? Baka sabihin naman namumuro na ako. Baka mamaya i-calculate niya kung magkano yung hatian namin itong bed frame. Kaya kailangan ko siyang tulungan. Baka mamaya masingil ako nang wala sa oras. Tawang-tawa ako kasi kung ano-ano mga sinasabi dyan ni D. Wala na daw akong nagawang tama. Kung hindi ka baliwan na lang daw. Pero ito na nga, seryoso na nga, tutulungan ko na talaga si D na mag-set up nitong bed frame kasi nakakaawa naman siya, di ba? Kailangan teamwork kami, di ba, mga ka-OFW at mga kaseswang. Dapat teamwork talaga yan. So, depende lang minsan sa mood ko kung magti-teamwork ako sa kanya or hindi. Pero madalas talaga wala kaming teamwork. Pero this time, magti-teamwork na ako kasi takot talaga akong ma-calculate kung magkano yung magiging kahati ko dito sa bed frame na to. So, ayan nga, tutulungan ko na talaga siya mga ka-OFW. Promise, seryoso na to. Ito na, start na talaga to ng seryoso. At first time nga namin ma-experience ni D na kami yung mag-a-assemble ng binili naming bed frame. Kasi nga sa Abu Dhabi mga ka-OFW, nasanay kami na kapag bumili kami ng cabinet or ng bed frame, free delivery na siya at free assemble na din siya. Ang hirap pala mga ka-OFW kapag nasanay ka na, no? Tapos hahanap-hanapin mo at wala na pala siya. Charot. Pero dito nga kasi mga ka-OFW, hindi free delivery at hindi rin free assemble. Lahat dito binabayaran mga ka-OFW. Walang mga free dito mga ka-OFW. Lahat bayad. So kailangan namin magtipid ni D. Kaya kami na lang yung magsiset up. At ayan, dahil pareho kami ni D na walang kaalam-alam kung paano mag-assemble ng bed frame, kailangan naming basahin yung instruction. So, ang hirap pala mga ka-OFW pag dalawang Barbie, hindi marunong mag-compute. Dalawang Barbie, kawawa mga ka-OFW. It took us 30 minutes para maintindihan yung instruction. Kasi nga, bobo din yung manufacturer. Ang hirap basahin ng instruction. Parang feel nila siguro, yung mga Albert Einstein level ka ng galing. Kasi nga, bobo talaga siya. Basta ang hirap talagang intindihin ng instruction mga ka-OFW. Buti nila medyo brainy si D, kaya naintindihan niya at nakita niyang may mga number pala yung bawat parts nung bed frame, 'di ba? Brainy siya doon. So ayan, tinulungan ko na siya mga ka-OFW kasi nga
para mabilis na at maggagabi na di. So, kailangan na namin i-try to kung uuga ba. Charot. Tayan nga ang daming butas nitong bed frame na to. Pasok lang ng pasok sa mga butas o ganyan pala yan siya o 'di ba ang brainy nitong nakaisip nitong bed frame na to, puro tusok-tusok lang. Mahilig siguro to magpatusok, charot. Burikat siguro tong nakaisip nitong bed frame na to. Kasi maraming tusok-tusok, 'di ba? So ayan nga, pinapasukan ko na yung butas kasi nga ako naman yung nagpapasok sa butas, charot. Charot lang. So, ayan nga, ayan. Butas sa butas, kailangan ganyan para matibay daw, sabi nung instruction sa manufacturer. So, ayan, itutusok mo lang ng itutusok. Diyan tayo magaling sa pagtutusok. Charot. Grabe itong bed frame na to, ang daming butas mga ka-OFW. Ako'y nangangalay na sa kakatusok sa mga butas na ito. Ang dami mga ka-OFW, promise. Nakakainis na. Ang dami. Kita niyo siguro mga butas dito mga ka-OFW, mga 200. Siguro. Hindi ako na-inform na puro butas pala itong putang inang bed frame na to. Nawawala na ako ng pasensya ha. At ayan nga, after namin magtusok ng pagkadami-daming butas mga ka-OFW, mali pala yung ginawa namin. Mali yung ginawa namin, kaya back to zero. Putang inang kawawang mga Barbie. Hindi na matapos-tapos. Halos 5 oras namin inassemble itong putang inang bed frame na to. Sa pagtutusok pa lang na maraming butas, naka 2 hours na kami or 3 hours. Kawawa talaga mga Barbie to. Ayan, start na naman kami ulit magtusok sa butas kasi mali yung mga maliliit na parang TT type. Charot. May mga sukat pala yung parang kahoy na TT shape. May small pala tsaka medium. So mali yung butas na pinasukan namin. So minsan talaga sa buhay, hindi porket may butas, tutusok lang tayo ng tutusok. Dapat doon tayo sa tamang butas, tumusok. Charot. At huwag nyo kaming gayahin na hindi nagbabasa ng instruction. Pero talaga promise mga ka-OFW, ang hirap basahin ng instruction ng putang inang bed frame na to. So ayan, after 3 hours, malapit na kami matapos dito sa putang inang bed frame na to. Buti na lang si D mga ka-OFW, mahaba yung pasensya. Ako mahaba lang yung burat ko, pero yung pasensya ko maliit lang. Charot. Ayan na nga, unti-unti na talaga yung bed frame, malapit na sa katotohanan. After 3 hours, ayan si D, pinagtsatsagaan pa rin niya. Ako wala na akong pasensya. Ayan nga, kahit na wala na akong pasensya, kailangan ko pa rin tulungan si D. Kasi nga, baka singilin ako dito sa bed frame na to. Buti na yung tumutulong para hindi masingil. So ayan si D, tingnan nyo si D, ang busisi niya at ang taas talaga ng pasensya niya, diba? Sana all. Kasi alam ng mga tao yan, yung pasensya ko konti lang. Kaya bibigyan ko lang si D ng moral support dito sa pag-assemble nitong bed frame na to. At ayan, after almost 5 hours ng pag-assemble itong putang inang bed frame na to, malapit na nga kaming matapos. Pero humingi na din kami ng tulong kay Jong at kay Zai Jusel kung tama ba itong ginawa namin. Kasi nga, kawawa naman yung mga Barbie kung uulit na naman from the start. Diba? Wala na akong pasensya, pisting yawa. So ayan, tama naman daw. Kaya tara! Ayan, tapos na. Ito na nga yung aming bed frame. Yehey! May bed frame na kami, hindi na kami sa lapag matutulog. So, ayan, set up na namin yung aming room. So, ayan si Dio, ayan. Nag-ano pa siya, kasi nga, hindi ko pa daw siya tinutulungan. Mas nauna pa akong mag-video. Paano daw kayo matatapos nito? Diba? Kung naririnig nyo lang yung sinasabi niya, hindi nyo talaga may isip na mabait yan siya. Kasi hindi talaga siya mabait. Charot. Ako talaga yung naaapi. Ako talaga yung aping-api sa aming dalawa. Hindi siya yung aping-api. Ako ang pinakakawawa. Kitang-kita naman, di ba, mga ka-OFW?
At bumili na din pala kami ng aming bedside table mga ka-OFW. So ayan na nga, ito na yung aming room. Tchadan! May bedside table na kami at may bed frame na kami. After 3 months dito sa New Zealand, unti-unti na talaga kami nakakapagpundar or nakakabili ng mga gamit namin dito. Celebrate small wins mga ka-OFW, our little adobe. At ayan nga mga ka-OFW, after namin mag-fix ng bed frame ng almost 5 hours, hindi gutom na. At ayan, masaya na siya, nakangiti na ulit at nakasubo na ng pagkain. Charot. Thank you for watching mga ka-OFW. Till next mini vlog. Bye-bye!